Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni News Ngayon. Payag ito ng isang batang vlogger, social media influencer na nakakatawa. Kailan totoo? Kung si PBBM ang presidente natin noong pandemic time, hindi na daw tayo maghihirap. Bakit? Sa ngayon kasi naghihirap tayo ngayon. Alam nyo, siguro kung si BBM ang presidente natin noong pandemic, hindi na natin nararanasan ang mga paghihirap natin ngayon kasi, patay na tayo. Ang daming nag-react. Ang nag-react, 145,000 ang nag-react, 129,000 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Si PBBM. 14,000 nag-like. Sinong nilike nila? Itong batang ito, si Boss Liam Lerio. First time kong ma-meet itong batang nito na. Patay na tayong lahat. Wala nang buhay sa atin. Kasi nga, sa napagdaanin nating hirap nung pandemic, grabe. Pag si PBBM pa ang leader natin noon, wala talaga. Nagkadipo-dipo na tayo. Marcos Boy, sabi, Marcos is the worst. Michael Minaño, tumpak. Anak ng Bicolano, tumpak. Rich Cricket, I like that. Nakakatawa, pero totoo. Mayjoy Abilino, are you sure? You're so funny. Geraldo Carr, tama ka dyan. Norleto Marcelo, totoo yan, idol. Nasusukat mo ang galing ng isang leader pagdating ng isang krisis. Dalawang matinding krisis panahon ni PRRD. Unahin lang muna natin yung yung nauna, yung Marawi Seeds. The worst na gyera na nangyari dahil napakalakas yung mga ISIS. Biruin mo, binuhos na lahat ng lakas ng armed forces natin doon. Kung hindi magaling ang presidente natin yung diskarte. Kasi yung ISIS, nagsimula yan sa Iraq and Syria. Kaya tinawag sila na ISIS. Islamic, yung S? Islamic, kalimutan ko. It took them 5 years to annihilate or to wipe out ang mga ISIS doon. Nahirapan sila, yung Iraq and Syria. Sa atin, nung na-dislodge, napalayas ng mga ISIS sa Iraq and Syria, lumipat sila sa Pilipinas, sa Mindanao. Marawi ang ginawa nilang base, yung ISIS. Dahil sa galing ng ating presidente, martial law kaagad. Sabi mo, martial law buong Mindanao just to contain ISIS. So, nagsimula May of 2017. May, June, July, August, September, October. I think October 24 to be exact. Nag-declare na Pangulong Tatay Digong natin, ISIS is finally defeated and Marawi is liberated dahil sa galing ng ating Pangulo. Biruin mo, presidente ka, pumupunta sa war zone, nasa frontline. Kaya high moral ang mga sundalo natin noon. Kahit
meron ng wounded, mga sundalo sa frontline, ayaw magpa-evac. Gusto pa rin doon. O yung mapilitang ma-evacuation, sa ospital, sa Cagayan de Oro. Magpupumilit yung sundalo na babalik. Bakit? Nakikipaglaban ang mga kapwa ko sundalo doon, hindi pwede. Gas-gas lang ito sa daplis lang sa paa. Balik ako. Ganon ang mga sundalo natin. Dahil inspired sila sa Commander-in-Chief na nakikita nila nandun sa battlefield. Then after that, pandemic. Mas delikado yung pandemic. Hindi mo nakikita ang kalaban. Everyday may namamatay. Yung repatriation ng OFW sa Middle East. Nawala ng trabaho eh. Kawawa ang mga OFWs natin, walang trabaho. Gusto nilang umuwi. Gumawa ng paraan si Tate Digong. The largest repatriation of OFWs from Middle East. Kung hindi ako nagkakamali, abot ng 600,000 OFWs ang inilikas ng Duterte administration. Nagawa niya yun. Kaya nagkautang-utang tayo ng malaki dahil sa pandemic na yun. Kaya sabi niya, kung kailangan magnakaw ako ng eroplano, gagawin ko yan para lang mailikas ko kayo dyan. Ganon ang ating Tate Digong. Ngayon, ano ang atong presidente? Ang hina. Super hina. Bakit? Kasi hindi tayo naniwala. Ako, sinisisi ko ang sarili ko eh. May warning na. Mahinang leader yan, weak leader yan. Bahala kayo kung butuhan nyo. Huwag kayo akong sisihin pagdating ng panahon. Yan na. Kitang-kita na natin ngayon. Marami tayong kababayan sa Middle East. Gustong umuwi hanggang ngayon, hindi pa nila na-repatriate. Bakit? Wala daw pera. Nasaan ang pera? Nasa mga maleta eh. Again, nakakatawa itong batang ito. Patay na tayo ngayon lahat pag si BBM ang presidente ng pandemic. Which is very, very true. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ana mo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So muna ni ang iyang atupan. So nindot gyud. Ay, sige. Ay no. Sige, ikot. Nasa sabay no, ray no, isip ka no. Si Itya. Babukat siya pa no. Budgetan nabi ah. Alam manigang sa Alam. Bisan ma-kwarto. Tira lang ang team yok no. O karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Siya makanas kayo sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Lima. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talis og sen. Tungod kay wala ipalit og sin.
Oo, so sige, salamat kayo.